Alam nyo naman yung dala ko ngayon, ha? The Underbone King. Trip ko sa inyo kahit mag 125 or 115 muna kayo, no? Just saying lang, sa motor na to, napaka-smooth talaga ng R150 Fi. Makakakain kaya tayo? Dito yung mga naka-NK, oh. Sino? Sana all naka-NK. Isang mapagpalang araw sa inyong lahat, mga katoto. Guess the bike, no? Charot. Di ko lang kung okay yung camera angle, pero ha! For the views. Alam nyo naman yung dala ko ngayon, ha! The Underbone King. At sumang-ayon kayo sa hindi, Underbone King ko. Let's go. Saka na tayo magkay-Quezon, no? Kasi mahigpit pa sa Quezon. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Recording, okay. Wala tayong front cam ngayon, mga katoto, kasi wala akong pang mount dito sa unahan nito. Tuloy sa pucha. Raider. So mga katoto, paalala lang, no? Sa mga gusto mag-ride or ano ba yan? Panira ng moment si kuya. Sa mga baguhan na nagmumotor pa lang, no? Prep ko sa inyo kahit mag 125 or 115 muna kayo, no? Kasi itong bike na to, considering na double overhead cam siya and yes, 4 valve and 6 speed, talagang agresibo to, no? Pero nasa sa inyo naman yun kung matututo kayo ng tama without any kamote factor. I know sometimes admitted ako, aminado ako na na kamote ako minsan, pero nilulugar ko yun, okay? May lugar para doon. Besides, pinapairal ko yung pagiging professional rider ko, okay? I've been riding for 5 years. Ang dami ko nang na-experience. Kaya naman, Tito, shout out! Maraming salamat sa pagpapairam sa akin na itong napaka-legendaryong Royal Arrival R150 Fi. Oh yeah. So ngayon pupunta lang tayo sa Batangas. Pupunta tayo sa isang lumihan na napakasarap. Pero understood naman na kapag usapang lomi, no? Teka lang kuya. Kapag usapang lomi, no? Napakasarap na, no? Pagka Batangas, okay? Iba yung gawang Batangas tol kaysa sa mga alam mo na. Kaya gamit ko ngayon tong bagong R150 Fi ng tiyo ko. Maraming ulit salamat sa iyo. And as of now, ang auto reading pa lang niya is 5,437 kilometers. Kaya naisipan kong hiramin to para madagdagan man lang to. Kasi bagong bago pa tong motor na to, hindi rin kasi madalas magamit, oh. Kaya maraming salamat talaga. Pinagkatiwala mo sa akin to, Tito. Shout out. Pag-uwi na lang kita ng Lumi. Teka, no, papagas lang tayo. Nagbiblink na. Pero ang tipid niya, kanina pa nagbiblink yan. Mga may 1 oras na. Ganun katipid yung Raider 150 Fi, mga kato. Uy, Subaru. Shout out Dexy. Kamukha nung car mo sa Zulu. Ha! Mura, oh. 150 na mga to, 3.54. Hindi ko alam kung 4.2 liters or 4 liters ang talagang sakto to. Pero sa pagkakaalam ko, lahat
lahat ng R150 Fi may konting reserve yan. Or mga 4.2 something like that. You know, ganda naman ng Mustang na yun, no? Time check, it's 9:07 AM. It's Sunday, August 31. Hindi ko alam kung kailan lalabas tong vlog na to, pero for the views. Pero mga katoto, just saying lang, no? Sa motor na to, napaka-smooth talaga ng R150 Fi. To the mere fact na talagang malakas siya. Underbone king talaga to. Nakraka na ulit. Pero itong R150 Fi mga katoto, para sa akin lang, para sa akin lang, it's just my opinion. Parang ito yung ready-made na stock bike na pwede sa circuit. Alam mo yung pwedeng on the go, panlaban agad sa circuit. Kasi ang lakas talaga niya mga katoto. Ako naman, no, to brand wars, no. So kita nyo naman, kakatapos lang ng review ko dun sa Rusi na 250 Classic. Maraming salamat ulit sa iyo, RJ. Shout out. Hold up. And malapit na ako sa isa sa pinaka-paboritong lumihan na pinupuntahan ni Daddy J-Mac. Malapit lang to sa may Tambu exit eh. So itong vlog na to mga katoto is just for about this ride or about this, kung ano man mangyayari ngayon. It's all about also this bike. Pag-uusapan natin mamaya kung ano yung mga gusto ko at mga ayaw ko sa bike na to. In stock, okay? In stock, pag-uusapan natin stock yun stock. Stock gaming stock gaming na usapan. Kasi ayoko sa lahat yung yung pag-uusapan natin tapos yung pinag-uusapan nyo namang motor may modifications na, may mga nabago na. Yes, I understand na kahit konting accessories man lang iniligay nyo dyan, okay lang yun. Pero para sa akin, mas gusto kong pag-usapan yung stock na bike, okay? Eto nilagay na to, pasensya na. Kasi hindi sa akin to, no? Pero malay mo, balang araw mapasa akin din to. And isa sa pinaka tanong na gustong kong sagutin is, would I buy this bike? Definitely big fact yes. Isa to sa mga pinaka dream bike ko, no? Hindi naman super dream bike kasi ang pinaka dream bike ko is big bike, no? In an underbone category, isa na to. Sunod is GSXR and the CB150R. Yan. So yun yun nga isa na sabi ko kanina, parang ito yung bike na parang ready-made na stock gaming na pang track. Pwedeng pang gala, pwedeng pang road or whatsoever, yun na rin yun. Na pwede rin pang racetrack. Papaltan mo lang dito, no? Kung may unang-una kang papaltan dito is yung gulong. Yan naman yung lagi sinasabi ni Sir Zach sa atin, di ba? Kung may unang-una kang papaltan sa motor, yung gulong yun. Get the best quality of tires para sa motor mo. Yun yung pinakamahalaga. Wet or dry, okay? Wet or dry, kailangan yung gulong mo is kapit. Kahit bago pa yan, kahit stock yan. Kasi kalimitan sa mga stock tires ngayon, hindi ko alam kung bakit parang nabago yung quality. But IRC stock tires are okay. And also yung ibang motor naman, ibang unit model, kapag nire-release naman naka-stock na Dunlop tires na. So okay na yun kasi tubeless na yun. Although yes, IRC tires are tubeless too. Sa mga, I think sa mga higher CC lang to Hindi ko alam sa iba. Kasi yung mga 115cc, may pa siya hindi pa siya tubeless, no? Para sa akin lang, opinion ko lang yung napapansin ko. Kasi sa dami ko nang nagamit na motor na hindi sa akin. Pero bago, at minsan ako rin yung nagbe-break in kasi hindi ako madalas busy dati. Ngayon, oo, madalas ng busy. So yun, mamaya I will make a discussion about this bike. Kuha lang ako ng magandang spot or baka sa Corcolon na lang, pero ipapakita ko sa inyo kung ano mangyayari sa vlog na to. But this is a raw vlog. Kasi tol, man, mga toto, napaka-smooth. Grabe, as in smooth, para nasa sa kotse. Alam mo yun, this is the most wise suspension na nasakyan kong motor. Sa ganitong chassis, yung suspension nito, sa ganitong body type ng pagkakabuild ng motor, this is the most wise suspension I've ever tried, okay, sa motor I've ever experienced. Di ko alam kung gaano kahaba tong vlog na to, pero ganun pa man, wala akong pake. At sana tulungan nyo na maka 1K subscribers. As much as I can
Maingat naman ako mga katoto ha. Ako kasi mekaniko din ako sa sarili ko. Sa lahat ng motor na nakikita nyo sa videos ko na nagamit ko, lahat yun ako yung nag-aayos. Ako lahat ng mekaniko noon. Ako yung nag-overhaul, ako yung nagme-maintenance whatsoever. Basta ako. Kasi I'm a traveler, no. Legit na traveler ako eh. Legit na talagang puro gala ako dati. Puro rides, malalayong lugar. Hanggang sa nasanay na nasanay, naisipan ko magkukot-kot kasi mawido akong tao eh. Mawido talaga akong tao. Gusto ko yung lahat ng ginagamit ko or ano man, alam ko yung kung paano siya ito-troubleshoot, kung paano ka siya gagawin. Kaso ang dilim at umaambon na! Woohoo! Province ride! Okay ba yung angle ng camera ko? Baka masyado mataas. So mga katoto, papasok na tayo sa sa Corgolon. Mamaya ko na ipapakita sa inyo yung highlights or kanto or may ginagawa. Oh yo, dahan-dahan tayo kasi wala pa akong confidence masyado sa tire nito kasi naka-stock tires pa to, no. So pagdating sa bangkingan, hindi ko siya masyadong nililin down. Mamaya papakita ko anong sizes ng tires nito, stock, which is para sa akin kailangan nyo talaga magpalit. It's either 80-80 or 80-80, 90-80 yung likod, 80-80 yung unahan. So yun yung best combination para sa akin. Dito yung mga naka-NK NK mode. Tayo magka-park. Oh, puro leisure bike sir. And Corgolon, daming tao sa Corgolon. Parking whatsoever. Parking tananana. Puro leisure bike. Or baka may P-park dyan. Dito na lang tayo. Yun o. Sana all naka-NK. Stock gaming. Wow, heavy. Ikaw lang baka mag-take out na lang tayo mga katoto kasi ang daming tao. So ito kasing Corgolon mga katoto, isa din sa mga sikat na lumihan dito sa Batangas to. Although yung kanto niya is medyo tago, pero ang palatandaan is malapit siya sa school. Malapit siya sa school, tapos basta yon. Pwede nga ngayon nilakihan na nila yung parking nila. No? Nakakahingal yung init. So puro NK tayo dito. Pero ganun pa man, dami ko satsat. Gutom na ako, mamaya bibili na ako. Puro NK dito. At sana all. Yeah, ganda na dito ah. Nice. Arriba, arriba.
katoto, papunta naman ako ng ano ngayon, ng Lemery. So bali inikot ko na mula dun sa Cuenca, dun sa may Corcolon. Dinaretso ko na ng Lemery, tapos dadaan ako ng Taal. And then Tagaytay na yung labas ko mga katoto. So ganito ako mag-stroll. Kahit mag-isa pa ako, okay lang. No, kahit mag-isa lang. Kaya ako na talaga at mga toto, ganito na talaga yung gawain ko dati. Naglulupa ako mag-isa kung saan mang lupa-lupa ako makarating. Napaka-smooth talaga ng Raider 150 mga katoto. As in yung comfort level para sa akin, 10 out of 10. Sa engine, sa handling okay lang sa akin kasi mahilig din ako sa downright position. Ito yung mababa. Yung upright position, yun yung sa mga scooter, okay? Ewan ko, mas gusto ko rin kasi mga medyo sport, alam mo yun, medyo downright position. Kaya sa akin, kahit anong bike na yung itry ko, basta abot ko. Ang hirap pagpandak eh, no? Yung makina nito guys, napaka smooth talaga, grabe. Halos in all stock saying to, all stock saying, halos hindi mo mararamdaman yung vibration ng makina sa buong motor. Halos hindi. I mean, may konti lang, pero sabi ko nga halos hindi, kasi talagang napaka-smooth niya. So ever since yung Raider Carb, nakatry na rin naman ako dati nun, pero I'm glad, no, na FI pa yung nagagamit ko ngayon, kasi dati paharap ko lang makagamit ng Raider eh. Tinitingala ko yan kasi underbone king, talagang malakas eh. So kanina nag-try ako mag-top speed pero hindi ako naka-redline. So I think probably 128 or 127 lang siya kanina. Kasi mali yung buwelo ko kanina, no. Nagsimula na ako sa 4th gear. And then yun. Di ko alam kung gaano kahaba itong vlog na to, pero maraming salamat sa panonood nyo. At let's just enjoy. Kasi ini-enjoy ko tong motor na to eh. Sinusulit ko habang nasa akin eh. Hindi ko naman nilalaspag, no. Sinusulit ko lang yung performance niya. Kasi tol, man, mga katoto, kung nagsasabi sa inyo, napaka-smooth ng Raider 150 Fi. Woo, let's try this. Medyo lesser lang confident ko pagdating sa bangkingan kasi stock tires pa to mga katoto, IRC. So medyo okay naman, kumakapit naman pagka mainit na. Pero hindi kasing confidence ang ginagawa ko dun sa Shogun ko kasi naka sportive yun, Aspira Premio yung tires ko dun. Also manufactured by Pirelli. Kaya number 1, Pirelli number 1. Ever since Pirelli ginagamit namin kasi subok. Wet and dry mga katoto, sorry sa wind noise. Ako nagsasabi sa inyo mga katoto, at this speed halos wala ka pa rin mararamdamang vibration kahit sa upuan or kung sa handling wala rin eh. Kasi yung suspension niya talagang gumagana ng maayos. Hindi siya malambot or what, basta gumagana ng maayos. In short, suspension wise, okay na okay yung suspension. Pero buti hindi tayo mabilis dito sa part na to kasi what the hell. So hindi ko pa siya nare-redline, no. At this speed, gustong gusto ko siya kasi talagang napaka-smooth niya. Pero yung daan dito mga katoto, ewan ko bakit nagkaganto, nasira na. Ito pa isa sa mga napansin ko mga katoto, kaya napaka-smooth niya, okay? Although this is an underbone, no, yung clutch niya, okay, yung proper gearing deliberation, yung shifting, yung performance ng shifting at power deliberation, saktong sakto mga katoto.
Hindi ako bias or what ha. Alam nyo naman na yes, Suzuki ako. Yung suit nga eh. Yung suit ko nga di ba pang Suzuki pa. Pero I just wanna try all the bikes out there. Yun lang yung goal ko. Tapos makatravel gamit yung iba't ibang uri ng motor. Ang hangin! Oh yes, oh yes, oh yes. Arriba! Mga katoto, yung preno niya sa likod, slight lang na malakas. Pero yung sa unahan, malakas din talaga. Pero may proper uses of brakes ha. Pero ito kino-consider ko okay yung brakes niya. Okay talaga, it works fine. Kahit yung speed tapos biglaan, may proper usage naman niya. May proper power ng pulling ng brakes, okay? Hindi yung basta todo pull ka kagad, okay? You must be skillful by that. Hindi ko naman gano'n kaba itong vlog na to. Basta ini-enjoy ko lang itong buong ride. Pero balik tayo dun sa sinasabi ko kanina mga katoto. Yung sa power deliberation at shifting ng gears. Tsaka yung clutch, I don't know how am I going to say that or describe that. Pero yung shifting niya, yung shifting methods niya, dude, parang naka-sleeper clutch. Ganun siya ka-smooth para sa akin. Napakalambot. And sa lambot niya, halos wala ka ring mararamdamang nag-i-skip or whatsoever na nagkakalos ka ng konting power. Hindi eh. Malakas talaga siya eh. I mean, okay eh. Napaka-smooth ng pasok. Ayun nga, madilim. Pero I'm lucky, hindi umulan. Kanina pa ganyan. Pwede na! Kaya, ini-enjoy ko lang tong ride na to mga katoto. Again, shout out to my tito. Maraming salamat. Shout out for lending me this bike today. Ay! Mulan na yan mga katoto. Sa Tagaytay kakanan tayo. Pinakita ko lang sa inyo kasi ito talaga yung madalas kong ikutin kasi maganda yung daan dito. Talagang maganda yung daan dito mga katoto. Kaya pagka gusto yung medyo lumayo ng konti, no, mag-stroll kayo, eh perfect to, perfect. Eto mga katoto, kakanan kayo dito. Kung napansin nyo, nasa last vlog ko to. Alright, mukhang umuulan sa taas. Gago! Ay! Mukhang umuulan sa Tagaytay. Yari tayo nito. Tapos yung isa pang factor na gustong gusto ko dito sa Raider 150 na FI is that yung sinasabi nilang tipid with power, with more power, dude, totoo mga katoto, totoo ang tipid sa gas. Para sa akin matipid sa gas to. Kasi even before, hinihiram ko to sa tito ko pag napasok ako sa Santa Cruz Laguna. Ang tipid eh, alam mo yun. Nadaig pa niya yung Shogun ko dati. Kasi dati 100 pesos na nga. I mean constant ako sa gastos ng 100 pesos. Sobra na yon yung panggas ko na yon. Pero dito halos kalahati pa yung itinipid dun sa Shogun ko. Eh okay lang kasi carb type naman talaga yung Shogun ko dati. And isa pa old model na siya, 2008 pa yun. Pero kino-compare ko siya sa kabrandya lang din ha, okay? I'm not into brand wars mga kulokay dyan out there. Kaya ang pinag-uusapan natin dito is the bike only itself, okay? Kasi ayokong, kung may itatry mo na akong motor, ayokong iahambing, no? Number 1 yan sa channel ko. I'm not into brand wars mga katoto, tandaan nyo yan. Kung nagagandahan ako sa motor, kung sa performance, pasadong pasado sa akin yun, opinion ko yun, okay? Those are the things na na-appreciate ko sa motor towards its performance. Always let the bike speak for itself mga katoto. Para for the views. Kaso ang dilim na, uulan na. Galing ha? Mga toto, ikakat ko muna ng saglit dito kasi oh my god, my oh. Mambo na.
Ayun na, lumakas na mga katoto. Ay! Bumabasa yung may! Ay! Ay! Barbie, Barbie, Barbie. Ay, Barbie. A few moments later. Okay. Oh, God! So yan mga katoto. Parang yan. Mahigit sang oras akong nagpahinga. Nyemas na yan. Lakas ng ulan. Hindi na ako nag-video doon kasi MT-09 for the views. Hindi na ako nag-video kanina kasi sobrang lakas ng ulan. Mababasa yung microphone ko tsaka yung mic adapter. So I decided na tumuloy na lang. So dito na tayo sa Tagaytay ngayon mga katoto. At napakalamig. Basa pa yung gloves ko. Well, this riders type. Sarap magputol eh, di ba? Medyo 40% pa lang confidence ko sa bangkingan dito. Gawa nga ng stock tires pa siya mga katoto. Okay. Uy, may fog mga katoto. Swerte nyo, naaabutan nyo yung fog. Oh my gosh! Ay, may fog. Ang lamig. Grabe, cuddle weather. Sana all. May kakadel sa motor. Kailangan magtaas ng visor kasi nagpa-fog yung loob ng visor ko. Oh, damn! Wow! Wow! Hoy! Uy, Dominar. Shout out! Oh yes! Mahaba tong vlog na to, panigurado. Pero hindi ko na ito 2 episodes to kasi wala lang. Parang ang boring pagka kinat ko pa to tapos wala namang story. Welcome to Sky Ranch mga toto. Babalik tayo dito sa favorite spot natin. Dito natin pag-uusapan ang motor na to. Wow, quality talaga yung suspension nito mga katoto. Sorry. May proposal ba? Hey Jago, what are you doing there? So tong spot na to, alam nyo na to. Dito ka rin sinut yung ano, yung Rusi Classic 250. Ngayon dito din kita ulit i-shoot. Bruh. So yan mga katoto, 15% na lang GoPro ko, bibilisan ko na lang. So this is the Raider 150 Fi. Ito 2017 model pa to, no, sa tito ko. Pero ginamit ko na lang din para madagdagan ko ng konti yung odometer. So nasa 5K pa lang yan, 5K mahigit pa lang. Ayun, 5.5 yung ano, kilometers niya, no. So touch lang is okay. Yung sinasabi ko kaninang napaka-smooth, okay. Para siyang may sleeper clutch. Alam niyo, kung nakaka-experience ako ng sleeper clutch, yun yung napaka-smooth na ano, na changing ng gears. No, parang walang halong biro na basta yun. Parang walang nag-i-skip masyado pag nag-change ka ng gear pag pinupull mo yung clutch. So sa ganung palagay, sa ganung ano, sa ganung sitwasyon,
nagiging smooth yung takbo ng motor mo and nalilesen yung skip ng power deliberation niya kapag nagsishifting ka ng gears towards high RPM. Ngayon, wala lang. Gusto ko lang ipakita sa inyo to kasi hindi ko pa na-feature sa channel ko to. Gusto ko lang ipakita sa inyo and balulobot na yung GoPro ko mga katoto. So, unang-unang papaltan ko, siguro magkaka-R150 ako or sa mga future na magkaka-R150 is that these tires, okay? So, these tires are IRC. Stock pa to. So, dati okay yung mga IRC eh. Pero sa kanya, nararamdaman ko medyo hindi ito palag sa cornering. Kasi, onting speed ko pa lang, I think, pumapalo pa lang ako na 80 or 90 or, ayun, medyo nararamdaman ko na talaga yung wobble. So, I think, kung bibili ka nga ng motor, kahit anong motor man yan, kung may unang-una kang papalitan dyan, syempre, yung gulong, okay? I prefer 90-80 yung likod and 80-80 yung unahan. Kasi yun yung setup ko sa Shogun ko. And doon ako mas nakakapag-lean down ng mas maayos. Kasi, okay man yung IRC eh, pero hindi ko alam kasi nararamdaman ko talaga yung hindi siya makapit. Hindi talaga siya makapit. May slide siya, and at the same time, nagwawalball siya. Now, sa face naman ng Raider 150, medyo pinabatang version to, okay? Kung may napapanood mo kayong anime na robot dati, parang ganun yung naging niya, feature. I mean, okay lang sa akin, pero mas pogi pa rin sa akin kung medyo in-enhance lang nila yung mukha ng Reborn. Pero syempre, design nila yan. Pero para sa akin, mas pogi yung Reborn na head cooling headlight set, whatever you wanna call it. Pero ito okay naman eh, naging cute siya, no? Medyo na-feature nga lang tong face niya sa GSX-R. So, overall thoughts, okay na okay ito mga katoto. And sa Raider 150 carb, mas malaki talaga yung tinipid niya eh. Mas malaki yung tinipid niya, grabe. And at the same time, mas malaki yung power na nadagdag, no? Towards sa torque and sa mid-range power and hanggang dulo, no? So, dati ang maximum speed ko pa lang sa kanya is 140 na dinadala ko siya sa Santa Cruz, no? 140 yun. In 5th gear. So, wala pa akong 6th gear nun. Kanina, hindi ko lang siya na-gauge kasi yun nga yung panahon, hindi umari sa atin. So, ganun talaga mga katoto. And that's all for today. So, see you guys on the next episode. Thank you guys for watching. I'm hoping na mas marami pang motor yung ma-feature ka sa channel ko kasi yun talaga yung gusto ko. That's why I start more vlogging. Diba, mga katoto? Gusto talaga nating ma-explore yung iba't ibang motor. So, ito na, uwi na ako mga katoto. Maraming salamat sa panonood nyo kahit medyo mahaba tong vlog na to, no? Thank you guys for watching and I'll see you guys on the next one. Baboosh for the second time. Summer's calling.